pari. Di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka bossing. Big man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po sa mga ka-airsoft natin from, syempre, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa mga ka-airsoft natin na ngayon ay nakantabay sa atin sa panonood ng ating daily review and unbox na nirequest ng ating mga ka-airsoft. Okay, hello po, Gabi Mendoza of Dasol, Pangasinan. Hello, Joey Salvador of Asingan, Pangasinan. Hello po, shoutout, good day and good afternoon, Marvin Tagasan of Tabuk, Kalinga. Unit natin Airsoft Gabi Mendoza is the Hunter Edition of the Lord of All Pistol, the Desert Eagle. Woo! Grabe! This is the Hunter Edition. Ang pinalagay niya is telescopic. Pero okay din sana kung red dot scope, no? Ako personally mas bet ko kung ang nilagay dito is telescopic. Kaya lang kung ang nilagay dito is red dot scope. Kaya lang ang habol kasi ng bossing natin, kaya gusto niya yung ganitong scope is the laser. Ayun, okay, no? Siyempre, tayo hanggang advice lang naman. Siyempre, kung merong magdedesisyon regarding do sa unit, yun yung bossing natin. Okay, so yung unit niya is the Lord of All Pistol, the Desert Eagle, no? Bossing, pero baka lang magustuhan mong yung advice ko. Baka lang magustuhan mo. Wag ng telescopic scope ang ilagay natin dito, ha. Pero kung gusto mo tong ganitong setup, wala namang problema. Pero ako, honestly, ang mas gusto ko, look, kunin mo nga yung isang ayun yun, yung isang scope. Yan, Ako, honestly, mas gusto ko yung mas maliit dito ng kaunti, no? Pakita ko sa'yo, yan. Tignan nyo na rin mga ka-airsoft kung bagay ba dun sa setup, Ito yung gusto ng ating bossing. Pero ako, honestly, ito ang mas gusto ko yung mas maliit ng konti. At saka red dot lang siya, no? Ito. Sige. Parang mas okay ito. No? Parang mas okay ito, For me, kung ako tatanungin, mas okay ko to. Mas bet ko to. Ngayon, kayo, tatanungin ko rin kayo, ano yung mas bet nyo? Ito or ito? Ayan, nasa sa inyo, Tulungan nyo mag-decision yung bossing natin, Ito,
na ganyan kalaki, or mas gusto niyo yung bet ko rin na ganito? Ako Ako ito yung bet ko, pero kung ano yung gusto ng ating ka-airsoft, ng bossing natin, syempre yun po ang masusunod, no? Kasi this is a red dot, wala siyang battery, look. Pwede mo bang lagyan? No? This is a Hunter Edition din to, no? Na scope, Hunter Edition din to, kaya lang mas gusto ko yung mas minimalist kasi ako, no? Pero kung gusto mo to, okay lang, no? Mga Airsoft, this is the Lord of all pistol, the Desert Eagle. Siya yung pinakamalaki, siya yung pinakamalakas, siya yung nagtataglay ng pinakamatinding FPS in terms of pistol. Okay? This is not a caliber 45, this is not a 9mm. Animal po ito. Napakalakas po nito, napakatindi. Siya yung Diyos pagdating sa lahat ng pistol. Siya yung talagang pinakamatindi pagdating sa lahat ng pistol. Okay, the Desert Eagle, the Lord of all pistol, the Silver Edition. Okay, next unit natin Cars of Joey Salvador of Asingan, Pangasinan. Okay, ito na po yung unit niya, the 7.0, full setup, full upgrade, full version, napakaganda, napakalupit with the scope mount, and syempre, meron ng RMR sight, no? 2011 High Kappa, unit natin Cars of Joey Salvador. Last but not the least, unit natin Cars of Marvin Tagasan of Tabuk, Kalinga. Sir Marvin ay long barrel na Poseidon Punisher Edition. Okay, napakaganda, napakalupit, ang haba, ang ganda, ang sarap, no? Naka-setup na, suppressor na. So wala ka nang kailangang i-upgrade. This unit is a hard polymer unit. So, metal plus hard polymer equals to favorite unit, no? Normally, ang mga nilabas ng isang Poseidon is hard polymer, hard polymer ang labas, no? Ang laman loob is metal. But this one is masasabi natin 70% hard polymer. Why? Internals are metal, 70% metal, no? Internals metal, itong hand guard is metal, okay, the shell is hard polymer, the grip hard polymer, the buttstock hard polymer. Okay, it means mula rito pataas full metal, internals panloob full metal. Mula rito pababa na panlabas ay hard polymer. Yung unit, ang bigat niya is nasa harapan, no? Talagang mabigat siya sa harapan, plus equipped with a EOTech holographic scope, which is yan ang nagpalupit din dyan, no? Kasi kung makikita nyo yung unit, hindi na siya pipitsugin, hindi siya ordinaryo. Talagang napakaganda ng unit, no? Ito yung unit natin kay Airsoft, Marvin Tagasan, Tabuk, Kalinga. Dire-diretso tayo review and unbox ng unit ng ating mga boss. Okay, number 1, Gabby Mendoza, the Lord of all pistol, full metal mula ulo hanggang baba. Siya yung pinakamalakas, siya yung pinakamalaki, siya yung pinakabulky, siya yung pinakamabigat in terms of airsoft. Itong unit na to talagang Diyos. Meron siyang FPS na 500 FPS. Okay. Itong unit na to mga Airsoft is fully licensed unit. When I say fully licensed unit, 1:1 replica siya ng tunay. Lahat ng markings present. Lahat ng markings legal. Lahat ng nakakabit sa kanyang detalye, accessories, legal. Okay? Kung ano yung tunay, ganito po ito. The Lord of all pistol. This is not a daily pistol na gagamitin nyo. Okay?
Napakatindi nito mga ka-airsoft. The Desert Eagle to. Pag sinabing Desert Eagle, ang Diyos ng lahat ng mga pistol. The Lord of all pistol. Napakatindi in terms of bigat. Kasi sabi ko nga sa inyo, siya yung pinakamabigat. In terms of firepower, siya yung pinakamalakas. In terms of shocking power, talagang nakaka-shock siya. Napakatindi. There is more, kumbaga maraming colors available for this. Black, silver, this is the tactical version ha. Kung mapapansin niyo, meron siyang rail. Meron nito is the classic version. Walang rail dito sa ibabaw. Pero dito, tactical version to. Okay? Pakita natin yung classic. Pahingin ako. Classic muna, classic version. Ditong Desert Eagle. Yan. Ito. Mga airsoft, ang nakikita nyo ngayon is the classic version. Ayan, mapapansin ninyo, wala siyang rail sa baba, wala siyang rail sa taas. Classic version ng Desert Eagle. Ngayon, kung makikita nyo, this is the tactical version. Meron siyang rail sa taas, meron siyang rail sa baba. Halimaw kung tawagin, matindi kung nanaisin, no? O, yan, makikita nyo, yan ang pagkakaiba nila, okay? Yun lang naman, wala nang pinagkaiba, no? In terms of firepower, halos parehas lang rin sila, okay? Yung ano lang, yung model lang, no? This is the tactical, while yung isa is the classic, okay? Ngayon, silicone oil natin mga airsoft, no? Kasa natin, grabe, lucky, oh. I-lock manually, then lagyan natin ng silicone oil doon sa mismong nozzle. Hindi, mamaya na. Okay, silicone oil sa nozzle. Ayan ha. Then, silicone oil natin sa magazine. So, this is the magazine. Press the valve. Then, spray. Okay. Then, dito rin sa ilalim, spray yan. Dito sa unit nga pala, ini-sprayan ng isang slide stopper nito, ha? Ayun, okay na. So, magazine, para rin itong GBBR, no? Kasi ginagamitan to ng reloading stick. To. Ginagamitan ng reloading stick para malagyan mo siya ng bala. Magazine niya, mga airsoft seal type, wala kang makikitang bala. Magazine niya, maximum 30 rounds. Lagyan natin ito ng bala, ha? Pump nyo lang. Ayan, meron niya. 5, 10, 15. Ibig sabihin, 15 BBs. Tapos, itutusok nyo lang. Okay, ayan ha. Tutusok nyo din. Ipupush ninyo using this pusher. Yun. Okay, ayun. Napasok na natin yung 15 rounds. Okay? Ngayon, 30 rounds maximum. Pero, dagdagan ko pa ng 5. Okay, ayan ha. Yan ha. Tusok mo lang ulit. Then, tusok mo using the pusher. That's it. Ganong kabilis, ganong katindi. Ayan na, may bala na yan. No? Itong unit na to, gamitan lang natin ng 12 kg mga airsoft. Upgraded na po kasi to. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger jab, naka-hammer protection pad, naka-hapa rubber, at saka naka-big bore nozzle. Hindi siya enhance ha. Talagang diretso siya big bore nozzle. Okay mga airsoft? Gamitan lang po natin siya 12 kg. Huwag po natin gamitan ng ibang gas. Sayang po yung unit. Sobrang lakas na po. Pag gagamitan pa natin ng malakas na gas, baka hindi na kayanin yung unit. Upside down, then press down, 2 seconds. 1, 2. 2 seconds only, kasi yung unit natin is upgraded. Hindi kailangan ng matinding gas, hindi kailangan ng matinding hangin, kasi kahit konting hangin lang, magpa-fire siya ng marami. Dahil upgraded po siya. Ibig sabihin, matipid po siya sa gas, and at the same time, malakas yung FPS. Matindi yung FPS na kayang ibigay ng unit sa inyo. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay mga airsoft, wala siyang beaver. Pero present ang hammer, present din ang ambidextrous. Okay, ayan ha. Sabay. Okay, ayan ha. May hammer, may slide stopper, lahat kumpleto. Okay, unit po ng ating airsoft, Gabi Mendoza, 500 FPS. Pataas ang FPS nito. Ito. 500 FPS pataas ang FPS nito mga airsoft. Hindi ko lang sa inyo maibigay yung eksakto. Pero I'm pretty sure 500 FPS ang unit na ito. Okay? Mga airsoft, this is the Desert Eagle, the Lord of all pistol. Firing po tayo mga airsoft.
Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Grabe. The Holy Grail, the Desert Eagle. No? Napakalupit ito. Alam nyo ba sa tuwing magpa-fire ako nito, takot ako nito sa unit na to kasi napakatindi nito. Napakalakas nito, no? Natatakot ako dahil sa tuwing yumayanig yung mga kamay ko, yung puso ko yumayanig din dahil napakalakas nito. Pero may 500 FPS para sa isang pistol. Napakatindi. Ano pa kung i-upgrade natin ng all-out upgrade to, no? Ako na lang ang sumusuko sa pag-upgrade dito. Bakit? Natatakot akong hindi kayanin ng unit. Pero, sa lakas at lakas talaga naman, napakalakas nito. Unit ang ating ka-airsoft, Gabby Mendoza of Dasol, Pangasinan. Okay, next unit natin is unit ng ating Pasesing Gabby Mendoza. Unit ang ating ka-airsoft, Joey Salvador of Asingan, Pangasinan. A 2011 High Kappa Elite White Series 7.0. Napakahaba, napakatindi. Siyempre, kaakibat ng ganyang kahaba ay yung lakas. Plus, kung makikita nyo, equipped siya with a RMR sight. Kasama na yan, kasama na po yan, no? Nakalagay na dyan. Itong unit na to, out of the box is matindi na, pero pinatindi pa natin because of the upgrade that we are doing. Number 1, naka-fix outer barrel, naka-compensator yan. Tignan nyo yung compensator niya, napakalaki. Yung compensator niya is the one holding the barrel para wag siyang gumalaw. Fix outer barrel, compensator, okay, hammer protection pad. Ano to? Sorry. Yung compensator niya is out of the box upgrade. Plus, naka-optic sight siya. Okay? Yun lang. Wala siyang magwell. Pero out of the box upgrade yung compensator. In-upgrade natin dito, fix outer barrel, fine-tuning trigger, job hammer protection pad, half-up rubber, at saka big bore nozzle. Enhance into big bore nozzle. Okay? Plus, naglagay tayo ng scope na RMR sight para gusto ng bossing natin, punong-puno, loaded. Plus, nakikita nyo naman, naka-scope mount na siya, loaded. Wala ka nang hahanapin pa, no? So, itong unit na to, kasa natin, ilock natin manually, lagyan natin ng, syempre, silicone oil sa slide stopper, at saka sa nozzle. Ayun, okay. After that, kunin natin yung magazine, press the valve, spray po tayo ng silicone oil, then spray rin po tayo dito sa nozzle. Okay. Ngayon, lagyan natin mga airsoft. Ang gas na gagamitin natin sa kanya is 12 kg only. Upside down, then press down. 1, 2 seconds lang mga airsoft. Tapos lalagyan po natin siya ng bala. Pump lang po. Maximum rounds ng unit is 27 plus 1, total of 28. Kinakalog ko lang mga airsoft para mag-align. Okay? Pasok natin sa unit. Ay, by the way, no? Out of the box naka-upgrade na yan, naka-optic, naka-compensator na. Out of the box. Okay? Ang in-upgrade natin dito, fix outer barrel, fine-tuning trigger, job hammer protection pad, half-up rubber, at saka yung mismong enhanced big bore nozzle. Kasi totally malakas na itong ganitong unit, pero mas pinalakas pa natin. Okay, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Mga airsoft, the 7.0 Elite White Edition. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit ng ating airsoft, ready for packing and ready for shipping. Joey Salvador, Asingan, Pangasinan. Next unit natin and for our main event. Okay, unit ng ating airsoft. Look, pakipatay rin to
nakabukas. Baka malobat. For our main event, okay, this is a rifle. Yung dalawa kanina na inuna natin is a pistol, okay? This is a Poseidon Punisher Edition. Makikita nyo ilang inch to. 4, 8, 12, 14 inch. 14 inch. Napakahaba. Equipped with EOTech. Hindi CQB itong unit na to. Okay? Tapos mas humaba pa siya dahil mayroong naka-install sa kanya. Ah, okay. 2, 4, 6, 7. May naka-install sa kanyang 7 inches pero naka-set back. Galing ah. So itong unit na to is normally CQB plus in-extend kaya naging long barrel. Tapos grabe ah. Naka-suppressor pa siya kaya humaba siyang gusto, no? So itong unit na to is a modern M-LOK style na M4 carbine powered by a battery. Okay, kita natin syempre, no? This unit is fully adjustable. Oh, kakaiba siya. Ganda. Fully adjustable, okay, yan, nasa sayo kung gaano gusto mong kahaba, may level of adjustment, meron, kung gusto mong masyadong mahaba, okay. Alisin mo to para makapaglagay ka ng battery, so try natin maglagay ng battery, no. Ang battery yung bibigay natin is upgraded LiPoly battery. Pasok lang natin to, okay, then, syempre ipa-plug natin to rito. Tignan natin yung tunog, no. Ay, mali. Okay. Okay, pasok lang. Single fire. Single. Ba't wala tayong single? Ayun, sorry. Oh, ano rin to? Ano ba to? Programmable. Mapansinin ninyo mga Karsop ha. Sandali. Takpan natin. Yan. Pansinin ninyo ha. Single fire, pero pag pinindot ko, dalawang putok siya. Diba? Pwede mong baguhin yung setting niyan, nase-setting naman to. Tapos rapid fire, definitely rapid. Okay. Single fire, dalawang putok. Diba? Napakaganda ng unit, no? So, meron kasi tong tinatawag na ETU where you can program yung firing sequence niya, no? Look ko naman yung tubig ko, yung Sprite ko, yung tinimpla ko. No, pwede mo i-program yung firing sequence niya. Okay? Ngayon, gamit tayo ng magazine syempre, no? Magazine is an M4 magazine, buksan sa ibabaw, syempre binubuhusan ng bala. Pag napuno na, isasara nyo, tapos merong gear sa ilalim kinakamot. Dalawang klase ang pagkamot, merong standard, meron ding full winding. May standard winding, kamot ka lang ng mga mga 10 times or 15 times. Every 30 rounds magkakamot ka. Merong full winding, yun yung matagal. Maraming winding ang gagawin mo hanggat marinig mo yung last clicking sound. Ibig sabihin ng full winding, lahat ng inilagay mong bala, 300 rounds, ready to fire na. Hindi every 30 rounds magkakamot ka. Okay? Ngayon, itong unit na to, nakita nyo naman, upgraded yung nilagay kong battery. Inom lang ako mga Karsop. Nilagay kong battery is upgraded. Ito ba yung ipapadala? Hindi. Ito, no? Ito. Yung? Ito. Upgraded yung binilagay kong battery. LiPoly. Okay, sa rifle, pag mga rifle na electric, hindi mo na kailangan i-reload yung charging handle. Okay? Wag nang i-reload kasi nire-reload lang charging handle pag magka-calibrate ka. Pag hindi ka naman magka-calibrate, wag mo nang i-reload kasi masisira lang yung spring niya. Baka mapahamak pa po kayo. Okay?
Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na malalaglag. May nagsasabi, pwede pang DMR, sir, no? Medyo kapos, medyo mabibitin. Pero kung tutusin, kung hindi naman official game, baka payagan. Pero kung syempre official yung game, medyo big event, hindi papayagan kasi medyo bitin. Dapat mas humaba pa to ng kaunti, at least 2 inches pa. Malamang sa malamang pwede na, no? Mabibitin yung haba, pero pwedeng i-set up ng DMR basta hahabaan. Okay? Ngayon, so single fire tayo mga Airsoft, single fire. Sarap rapid fire. Sarap, single fire. Ang sarap rin pag programmable no? Kasi nababago mo yung fire sequence niya. Okay? Every time matapos maglaro, always clear the magazine. Then, yung pinaka-importante mga Airsoft, clear the chamber. Okay. Then, rest the spring. Lagay nyo siya sa rapid fire. Then, single fire. Hirap kapain. Kaya yung mga gantong unit, hindi ko ito sinasuggest sa mga beginner. Ang kayang gumamit ito mga pro kasi mahirap kapain Yun, okay. So ito yung unit na to. Unit natin Airsoft, Marvin Tagasan of Tabuk, Kalinga. Hello mga Airsoft, sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Laking utang ng loob ko po sa inyo yan mga Airsoft, no? Sa mga hindi pa po nag-share, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, hit the share button, follow, and syempre like the video, plus mag-iwan ka ng iyong bakas sa comment section. Maraming salamat po mga Airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.